Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat, 'no. Tagal po nating hindi nakapag-daily devotion. Marahil yung iba po katulad ko na nanggaling po sa rested state, kumbaga nagpahinga muna, nag-relax, ginawa yung mga bagay na dapat gawin, 'no. Yung iba nasa probinsya pa o nagpapahinga pa. Pero ngayong araw pong ito na po yung bagong realidad na balik eskuwela, balik trabaho, balik sa lahat ng activities. Ngayong 2025, 'no, isang bagong taon, bagong simula, 'di ba? Kaya maganda po yung pag-uusapan natin, isang magandang pangako ng Panginoon sa atin. At saka magandang paalala na rin po sa atin. Ito po yung manggagaling sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa nakaraang taon, Panginoon. Salamat sa bagong taong ito, Panginoon, na alam po namin na kayo ay magiging tapat. Kayo ay magbibigay ng bagong pag-asa sa amin, Panginoon. Marahil nahirapan kami last year, pero ngayong taon, we are looking forward, Lord, na bibigay po namin itong taong ito sa inyo, Panginoon. No? Kami po'y talagang kakapit, magtitiwala, at talagang yayakapin po namin ang inyong presensya ngayong taon. Sa hirap man, sa magandang o sa ginhawa o kung ano man, no, Panginoon, basta kayo po kasama namin. Alam namin, Panginoon, magiging smooth itong taon ngayong taong ito. Kaya ngayong umaga po, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na gawin yung mga activities nila for the day. Pero Panginoon, ito po yung kayo po ang magbago sa aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng pusong tapat, pusong puno ng pag-asa, Panginoon, at punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. No? Sabi ko nga po, ang salitang po aaralan natin ay manggagaling po sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ang sabi po dito, pero wag ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. No? Napakaganda po na sinabi ng Panginoon. Pero bakit po gagawa ng bukal sa disyerto ang Panginoon? Tingnan po natin yung pag-aaralan natin. Isa sa mga bagay na madalas nating ginagawa ay magbalik tanaw, no, sa nakaraan. Di ba? Madalas po natin itong ginagawa. Madalas natin dalang mga mabibigat na bagay sa ating buhay, mga pagkakamali, kabiguan, o mga pagsubok ng kahapon. Pero ang sabi po ng Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, wag na nating iisipin o wag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil may bagong bagay na bagong bagay na ang gagawin ng Panginoon sa atin o gagawin niya, no? Papalalim. Ang title po ng ating devotional ngayong umaga ay Bagong Simula, Bagong Pag-asa. Okay? Bagong simula. Ang Diyos ay lumikha ng bagong bagay sa ating buhay, araw-araw, no? Kahit ang desyertong tila walang pag-asa at kaya niyang bigyan ng daan at bukal ng tubig. Ganon din ang buhay natin. Anumang tagtuyot o taghirap ang nararanasan natin, may ginagawa ang Diyos na bagong bagay sa atin na ikabubuti natin. Ang mahalaga, magtiwala tayo sa Kanya at huwag hayaan ang nakaraan na magdikta sa ating kinabukasan. No, kasi ang tandaan nyo po, ang disyerto po ay isa po sa sumisimbolo ng isang bare, no? Kumbaga walang tao, puro buhangin, tuyo. Pero sabi ng Panginoon, maglalagay siya ng bukal. Ibig sabihin, sa tagtuyo o sa taghirap o sa mga pagsubok na naranasan natin na nakaraang taon, may bagong daan po siya
na gagawin o may gagawin po siyang bago sa ating buhay. Kaya ngayong taon pong ito, sa pagsisimula ng ating araw, pagsisimula ng ating bagong taon, naniniwala ako na merong bagong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya tanungin niyo po ang Lord, no? Kasi minsan, madalas ang ginagawa natin, Lord, ito yung New Year's resolution ko para magbago yung buhay ko. Pero ang katotohanan, dapat tandaan natin na dapat ang Diyos ang magbabago sa atin, hindi yung kaya nating gawin sa sarili natin. Kasi wala naman tayong kayang gawin eh. No? Kaya yung gabay dapat ng Panginoon sa buhay natin, yung pinagkakatiwalaan natin, hindi yung sarili nating mga kakayanan. Kasi sabi nga ng Biblia na lahat ng mabubuti, lahat ng mga bagay na kaya natin gawin, it's just a filthy rag, kumbaga maruming basahan lang sa mata ng Panginoon. Lalong-lalo na kung yung ginagawa natin wala sa sentro ng kanyang mga plano sa buhay natin. Kaya hayaan po natin kumilos ang Panginoon sa bagong simula natin, sa bagong taon natin. Hayaan po natin siya mag-lead sa atin, no? Siya yung humawak, siya yung gumabay, siya yung yumakap at magbigay pag-asa sa buhay natin. Kaya sa bagong taong ito, magkaroon po tayo ng bagong lakas, bagong pananampalataya, renewed, hindi lang bago. O paano ba sasabihin sa Tagalog ang renewed? Or renewed faith, o kumbaga para kayong nag-renew ng ID nyo. Kumbaga ngayon, panibagong pananampalataya o renewed yung pananampalataya natin sa Kanya. No? Kung dati, okay na yung nagpupunta lang tayo sa church, okay na yung kumakanta tayo ng worship, baguhin po natin yon. Dapat talagang yung buong buhay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hayaan po natin siyang kumilos sa bawat isa, no? Kaya sabay-sabay po natin tuklasin kung ano yung mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Excited po ako sa gagawin ng Lord sa atin ngayong taong ito, no? Kaya ipaubaya po natin ang 2025 natin sa Panginoon. Hayaan po natin siyang kumilos. Hayaan po natin ipakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Natuklasin natin ang mga pangako niya. Tuklasin po natin yung bukal na nakaprepare sa atin. Okay? Sige po. Tanong lang po for this sa pag-uumpisa po natin ng ating devotional. Ano ang mga bagay na nakaraan na kailangan mong bitawan para makapagsimula ng bagong simula kasama ang Diyos? Ano yun? Sige, ibigay nyo na, i-surrender nyo na sa Panginoon na wag na po natin tanawin pa ulit, no? Kasi alam naman natin na wala tayong kakayanan na baguhin na yun, no? Tumingin tayo or look forward tayo or nakatingin dapat tayo sa Panginoon sa mga gagawin niya, o umasa tayo o bigyan natin yun, dahil alam ko po pag nakatingin po tayo sa gagawin ng Panginoon sa atin, talagang mapupuno tayo ng bagong pag-asa. Okay? Paalala po bago po magtapos ang ating devotion ngayong umaga, ito po yung magandang paalala. Huwag kang manatili sa anino ng kahapon, no? Huwag po natin tanawin na yung 2024, tapos na yun. Naging tapat ang Panginoon ng 2024, mas tapat pa rin ang Panginoon sa current na sitwasyon natin, no? Sa bawat pagsikat ng araw, may panibagong biyaya at pag-asa ang Diyos para sa ating lahat. Okay po, no? Maraming salamat po sa pakikinig. Pero bago po tayo magtapos, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan ng mga nakaraan naming araw, nakarang taon, Panginoon. Marahil kami may mga mabibigat na naranasan, pasakit, o naranasan sa buhay namin, Panginoon. Alam namin na hindi na po namin kailangan tanawin ulit yan dahil meron kayong panibagong gagawin sa buhay namin. At katulad po ng pangako niyo sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, meron kayong gagawing bago. Maglalagay po kayo ng bukal sa isang tuyong desyerto, o yung paghihirap namin babaguhin nyo, aayusin nyo po. Magkakaroon po doon ng maayos na solusyon, maayos na buhay.
Kaya yun po yung pag-asa namin, Panginoon. Hindi lang po sa kaya niyong ibigay ko, hindi kayo po mismo, Panginoon. Na kung wala kayo sa sentro ng buhay namin, wala rin pong kwenta ang lahat ng gagawin namin. Kaya Panginoon, sa taong ito at sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo kami, gabayan niyo kami, samahan niyo kami sa bawat oras, bawat minuto, sa bawat lakad namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong umaga. Kita-kita po tayo mamayang gabi, no? Excited po ako pagpatuloy natin yung pag-aaral na to. God bless you po.